programa. Opo. Pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Damdamin Bayan. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Damdamin Bayan. Alright, so wala na naman uli si Lakay Mayor Deo Macalma Justice pagkat siya po yung may inaasikaso at wala po siya ngayon sapagkat siya po lamang ay may inaasikaso at mayroon pong lakad. Kanya napaghabilinan uli ang inyong lingkod. Taong bahay muna po tayo, mamaya makakasama natin si Sister L sa programang Damdamin Bayan. Good morning everyone. Alam mo, Lakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Let's get it on! And without further ado, pagkat napaka-importante po ang mga update doon ho sa Bicol, sa Batangas, sa Pangasinan at sa iba't ibang bahagi ng Kapuluan at dinaanan po tinagupit nitong bagyong si Christine. Unahin natin ang DPWH Bicol. Ang direktor ng DPWH Region 5 na si Director Virgilio Eduarte. Director Eduarte, magandang umaga po sa inyo. Si Henry Uri po, are. Hello, magandang umaga rin, Henry. Aha. Kami po yung mangungumusta muna dyan sa inyo. Kumusta ang mga kalsada, ang mga tulay, saan po pwedeng dumaan at saan pwedeng hindi pa madaanan? Dito po sa Bicol, yung mga not passable po, meron po tayong 24 locations. Ito po yung meron tayong nag-collapse na kalsada na 2. Meron tayong flooding areas na 16. Isang bridge na bumagsak rin. So ito po yung mga not passable sa atin, especially dito sa Camsor, dyan sa San Fernando, Milaor area. Base sa experience namin, yung mga nagdaang mga bagyo, sir, talaga yung problema namin dito sa Bicol kasi nga ito yung pinaka-catch basin ng Bicol kasi lahat ng tubig na nanggagaling sa Albay ay dyan po bumabagsak at saka yung galing ng Cam Norte. Kaya base sa experience namin, 5 to 7 days bago ito madaanan. Apo. Yung binabanggit ho ninyong ilan yan? 24 na mga kalsada? Oo, ito mga kalsada na... tapos ang 16 ang hindi madaanan dahil binabaha. Yung mga totally gibang-giba at talagang almost 100% na sira at saka yung mga tulay. Ano po ito? Ano mga kalsada tulay itong gibang-giba ngayon? Yung, lalo na yung 2 tulay na binabanggit ninyo. Yung tulay ay dito sa Waras Bridge dito sa Camsor 5th. Ito po yung nandoon sa may Camsor 5th DEO namin. At talaga totally hindi na madaanan kasi sira po yung bumagsak po yung bridge. Anong bayan ang pinagkukonekta nitong binabanggit ninyong itong tulay? Ayan ang Iriga. Iriga. So main thoroughfare ho yan? Main road, national road ba yan? Ang National Secondary Road po. Opo, oo. So, tapos alin pa ho yung isa, RD? Isa, yung 2 kalsada naman ay dito sa Albay 3rd, sa Ligaw, Pidoran Road. Sakop pa siya ng Ligaw. 150 meters yung haba, 5 meters yung binagsak ng kalsada na to dahil nga oversaturated na po yung lupa natin. So bumigay po yung section na to na 150 meters. Yung isa naman na kalsada ay dito po sa Pantaw. Sakop po ito ng municipality ng Libon. Mahaba-haba to, about 300 meters. So totally talaga hindi to passable as of today. Pero ginagawa po namin ng paraan ngayon na temporarily na mabakpilan namin ito para at least maging passable to. And siguro in a matter of 2 weeks to 1 month matapos namin tong backfilling dito sa
RD, yun hong simula sa boundary ng Bicol at Quezon, itong daang Maharlika. Kumusta po ito ngayon? Marami pa bang nababalaho sa traffic? Sobrang tindi pa ho ba ng mga tubig na naiwan ng baha? Kaya nga, dito sila naipon lahat dito sa Kamsur. Oo. Daang Maharlika din tong flooded area natin dyan sa municipality ng Milaor at saka San Fernando. Opo. Sa ngayon, hindi pa rin siya passable. Sabi ko nga, mga 5 to 7 days bago magsubsa dito. Mm-mm. So, ginagawa ng iba, kung talaga gusto nila makauwi sa bayan nila, ay nag-arke na lang po sila ng motorboat at di kaya meron tayong mga sa Coast Guard. Mm-mm. Yung ang nagta-transport sa kanila kasi kailangan talaga transport dahil may sakit yung pasahero. Mm-mm. So, yun po ang inuuna nila doon sa site at saka tulong-tulong na rin po yung DPWH doon sa ng mga tao. Opo. Yun hong mga magdadala ng relief na manggagaling din sa Metro Manila, gusto makarating ng Naga and other parts of Albay and Kamsur, saan po sila pwedeng umikot para maiwasan yung mga traffic dyan sa Maharlika, pagtungtong nila ng Bicol area para makapunta naman ho doon sa mga patutunguhan nila? Sa kagabi, meron akong nakausap na top official. Hingin ng assistance para makadaan yung amphibious vehicle nila kasi ito pwede ito sa bahay na dumaan ngayon. Nakipag-coordinate kami sa PNP na kung pwede bigyan ng daan kasi sinakop na lahat ng kalsada ng mga sasakyan. So, madaanan yung magta-transport ng relief goods. So, atras namin yung mga sasakyan na ongoing yan ngayon para pagdating ng amphibious vehicle from Manila. So, dire-diretso po na makakadaan. So, yun po ang ongoing ginagawa ng DP at saka yung PNP na umatras na muna yung mga vehicle doon para magkaroon ng daan yung vehicle na parating. Amphibious, when we say amphibious, it is a government top vehicle. I think sa Red Cross, kay Chairman Gordon. Galing sa kanya, may pinapunta siyang mga amphibious vehicle. Amphibious truck, Kung going ngayon, Red Cross kasi si former Senator Gordon naman yung kanya lang, yung amphibious na yan, Red Cross lang yan. Pwede bang sakyan yan ng halimbawa? Meron diyang senador, congressman, business group, NGOs na gusto ring magdala. Pwede bang makisakay dyan sa amphibious na yan? Nagpapabalik-balik ba yan para sumundo at maghatid ho ng relief goods? Lahat ng tulong-tulong na po tayo dito para doon sa mga nagugutom at saka yung tubig ang napaka-importante kasi nga lubog yung buong Kamsur lubog, so mahirap po yung source ng tubig. So kung halimbawa mayroong nakikinig sa atin ngayon na coast-oriented group at gustong pumunta riyan, meron siyang dalang isang truck na goods kasama na nga yung tubig na binabanggit ninyo, saan siya makakahinto mo ng parte ng Bicol at saan niya tatagpuin yung amphibious truck na binabanggit po natin? Ito naman kasi pwede naman nila ibigay yan sa DPWH para doon nila po magtagpo doon sa municipality ng Milaor. Doon na lang yung kami na maghatid tapos pasa namin doon sa amphibious para madali po, hindi po kakayanin ng cross. Pwede po nilang idala, available po yung utos po sa amin ni Secretary, basta sa transportation ay full support po tayo dyan. Marami po tayo mga district engineering offices, regional offices nationwide. Nila doon ipadala at sigurado po na makakarating po yan dito sa Bicol. Yun po yung order. So ang converging area, lumalabas ang converging area para makatagpo dyan sa amphibious truck na yan ay di yan sa municipality ng Milaor. Naririyan ng inyong mga tauhan, tapos sila na maghahati doon sa amphibious truck going to anywhere kung saan nila gustong ipadala. Yun po yung pinakamabilis na pwede na using yung vehicle ng DPWH. Available po yan anytime.
Okay, so Municipality of Milaor. RD, yung binabanggit ninyo na ilang araw pa bago mag-subside yung baha, normally ano ho ang dahilan yan? Dahil ba siya ang mga kailugan natin ay punong-puno na, ang karagatan natin hindi na maka-absorb ng tubig? Bakit po magtatagal ng ganun? O sobrang dami ng ibinuhos na ulan? Ang dami ng tubig nito, ka-equivalent nga sa 2 buwan yung bumagsak na ulan. So, kaya first time po namin na na-experience na ganito kalaking tubig. Marami po talaga ang hindi in-expect. Kaya yun, talaga nangangailangan po talaga ng tulong yung entire Region 5. Po. Isa pa yung mga tulay naman bago daanan yan, i-inspectin muna ninyo, di ba? Baka mamaya yung ilalim 2 days before, nagkandak na po kami na assessment doon sa mga existing kasi saturated nga yung lupa natin. So, ano po kung padadaanan natin. Meron mga tulay na po kami na evaluate pero kasama na po yung mga local doon, isinama na po natin. Meron na po tayong mga local na hindi na po namin pinapadaanan yung mga sakyan dahil critical na po yung tulay na yon. Alright. Ardi, yayaman din lamang kayo ay nasa linya na namin sapagkat maligalig ngayon ang social media, marami ngayong naghahanap dun sa mga flood control project. May mga binabanggit na dyan sa Bicol ay we're talking about billions of pesos flood control project. Ano ba ang kwan ho rito? Ano ang tungkol nga rito? Kami ngay bigyan ninyo for educational purposes ng ating mga nakikinig. Totoo bang nung 2022 may allotted budget for na 14.4 billion, 2023 may 9.5 billion at nitong 2024 may 14.5 billion na mga halaga ng flood control project para sa Bicol? Ngayon ko lang po na yung report na yan. I-double check ko po. Mayroon pa po magkamali tayo. Pero asahan nyo, babalikan ko po kayo kung talaga tama yung mga data na yon. Pero sa nakaraang administration kasi, yung naalala nyo yung 3 sunod-sunod na typhoon, nagkaroon ng nag-create si former president ng pinaka-task force kasama po yung DPWH dyan na meron po tayong mga existing floodgates dito sa Bicol na na-request natin sa Central Office, DP, pinasa kami doon kapanahon ni Simato doon sa DNR. It's amounting about to almost 600 million ng mga floodgates na malaking tulong ito. Kasi nga ilalabas yung tubig dito sa mainland papuntang dagat. Unfortunately ay hindi po ito napunduhan. So hanggang doon lang naman po yung role natin as regional director, i-publish yung request natin. Kasi kung nagawa lang sana yon yung mga floodgates na yon, existing na yon It's a matter of may repair, may replacement. It was constructed by DPWH and then it was turned over to the LGU kasi sila yung inducer. So, bakit hindi na pondohan, RD? Anong dahilan daw? Ba't hindi nila pinondohan yung very important project nito? Every meeting po namin ay pinapalo up ko yun. Wala nangyari. Pinasa kami sa DNR during the time of Secretary Simato. Unfortunately, kahit ni isang floodgates ay wala pong hindi po napunduhan kaya hindi po natin na nagawa. But this year 2023 yung binabanggit na 9.5 billion flood control project dyan sa Bicol, are you aware of this? Anong kwan ho riyan? Anong say dyan ng DPWH lalo kayo dyan sa Region 5? Dito naman talaga sa Bicol kasi nandito yung Bicol River Basin natin na ito yung tinatawag na principal river basin natin. Kaya nga ang ginawa ng departamento natin, nag-reconduct po sila ng feasibility studies. I think patapos na yon ng central office namin. Once na natapos yun ay bibigyan kami ng copy yung re-FS nila. So once natapos yun ay may mga plano po tayo paano ma-improve, ma-enhance yung
flood management natin dito sa entire Bicol. Ibig po sabihin ba, RD, with your indulgence, may budget nga ganito pero the project is yet to start. Wala pang hindi pa nagsisimula o magsisimula pa lamang. Ano pa lang po yun, RFS, feasibility studies. Kasi meron feasibility studies noon, pero kailangan natin i-update dahil mga silted na po yung mga river natin. Kaya ongoing po yung mga dredging operation ng regional office natin dito sa buong Region 5. Pero ito nga ang inaano natin doon na panahon ng former secretary namin, tinigil kasi yung dredging operation na mga by contract. Ang ginawa ay ginawa pong by administration. Kaya nga tuloy-tuloy po yung dredging operation natin dito sa entire Region 5. Marami po tayong ongoing, pero although nag-procure na kami ng mga dredgers natin, pero still not enough. So yun ang plano ng butihing secretary namin, really, na mag-procure ng mga dredging equipment. Ayun, ang problema nga lang po ay ang budget ng DPI hindi po lahat ay nabibigay. Yeah, we understand. Natin sa taas na i-priority naman po yung procurement mga dredging equipment. Lalo kayo riyan sa Bicol, talagang typhoon belt kayo at ang baligtad na ngayon, ang malakas ay ulan, hindi na ang hangin. RD, anyway. Ulan talaga sobra. Dami. Na bumagsak. Alright. RD, salamat po ng marami sa inyo, sa inyong pagpapaliwanag. Apo, thank you po. Si DPWH Region 5 Director Virgilio Eduarte. Samantala, nandiyan na ba si Ruel Saldico? Alam mo, Nakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Si Henry Uri. Ruel Saldico nga, sinong Ruel, kumusta dyan sa Iriga? Magandang umaga, Ruel. Nawala? Wala pa si Ruel? Naputol, sige. Stand by, Ruel. Tatawagan ka namin. We'll be right back after the break. Si Henry Uri po, Alam mo, Nakay, Opo. pag nawawala ka sa istasyon, di ba may reliever ka kaagad? Opo. Thank you. Si Henry Uri. Si Judge Samuel Martires po yan ng Ombudsman. At Judge, salamat na marami sa inyo. Alam ko lagi kayo nakikinig sa atin. Andyan na si Ruel. Ruel, good morning. Ruel. Kailangan yata ni Ruel may tugtog muna hindi ba? Andyan na ba? Sige, tutugtugan kita. Wala ayaw. Sige, babalik tayo with Ruel Saldico. Stand by for more. 25 minutes after 8 in the morning. Ako po si Henry Uri. Sa ngalan ni Deo Macalma, later on, si Sister Elle in a while. Wala pa. Sige. Amin hong ihahandog sa inyo uli. Siguro this is for the end time. parang awitin this song is dedicated to each and every one of you. Hindi. Si Architect John Palafox, ang isa pong kilalang arkitekto hindi lamang sa Pilipinas kundi sa buong daigdig. Siya ay arkitekto ng maraming mga magagandang infrastruktura at mga development dyan ho sa mga bansa kagaya ho ng Singapore, ng Middle East, lalo dyan sa Dubai. Pero dito sa ating bansa, ang sinasabi sa akin lagi ni Engineer Palafox, Sister Elle, ang dami ko ng project proposal sa mga hindi naman ako pinakikinggan. Kaya yan ang nangyayari. Baha na tayo ng baha. Meron tayong pinag-uusapang flood control program ng bilyones. Sana si Engineer Palafox ay maging katuwang nila riyan. Si Architect Palafox. Oo nga pala. Basta mga architect nga pala. Bakit ba naman Oy, Architect Nathan, kumusta ka na? Nag-birthday ka pala nung isang araw, Happy birthday. Ang tagal na niya nag-birthday, no ka ba? Architect Nathan Manalo. I-apit. Good morning Good morning, Sister Elle. Good morning, Ninong partner. At good morning po sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon. Sana ay okay po kayo, lalo na yung mga kababayan natin na
dinaanan ng Bagyong Christine. Naku, yung iyong mga tugang dyan sa Bicol. Sabi ko nga tindog mga tugang, uragon kita. Yung akin naman mga kababayan diyan sa Batangas, Ganun din sa Batangas, marami ang binaha. Sa Cavite. Sabi nung aking kaibigang si Yusik Erickson Balmes, sa atin naman ni Casa Batangas, si Gayan pagka nadapa ka, ang sabi siya, bangon at sa kabila naman. Engineer Art Abo, di ba? Pag nadapa, sabi ng mamay, may kipa, sunga-sunga bari yan. Nadapa ka na naman. Bangon at sa kabila naman. Pero alam mo, tumatawa lang tayo, mabigat ang pinagdadaanan ng ating mga kababayan. Pero sa kabila naman yan, tayo naman laging positive lang at pagtutulungan lang lamang po, mas pasasaan ba't makakabangon din, makakaalagwa rin. Sa inyong pagbangon lamang ay huwag niyong kalilimutang tumingin sa unahan. At pag kayo'y nakapagnilay ng kaunti, di ganito na naman, tapos na naman ang baha, boboto na naman tayo ng mga pabaya. Tayo dyan. Nauubo ako bigla dun sa pabaya. Diba? Tandaan ninyo yan. Ang dami na nating pinagdaanan Magmarka na sa ating mga isipan nawa kung sino ang talagang tunay, sino ang maalam, at sino ang mga pabaya, at sino ang talagang kahit lumuha na parang tuta sa inyong harapan, huwag niyong pagbigyan. Kung kayo naman ay pinababayaan sa panahong ganitong gaya ng may kalamidad. Nandiyan na ba si Kwan? Wala pa. May makakausap din tayo, partner, ay sa siyang ito ay executive director ng Project NOAA. Kung naaalala po ninyo. Ito yung nagbibigay sa atin kung bakit tayo merong rainfall, orange rainfall, at saka yung measurement kung gaano ang kalakas ang ibabagsak na ulan, sa gaano karami. Sa mga particular na area, hindi ba? Si Ginoong Lagmay, si Dr. Alfredo Mahar Lagmay ng UP Resilience Institute, siyang executive director at isa siya sa gumawa ng Project NOAA, ay ating kakausapin. I think he's on the line. Sister El? Yes, nasa ating linya na ang ating makakapanayam ngayong umaga, si Dr. Alfredo Mahar Lagmay via Viber, partner. Good morning po, Dr. Lagmay, sir. Welcome po sa programang Damdaming Bayan with Henry Uri and Elena. Hello, good morning. Good morning. Opo. Dr. Lagmay, kayo ba'y nasa saan noong nitong sinasalasa tayo ng malakas na ulan? Ano bang probinsya ninyo? Kayo ba'y Bicolano? Hindi naman. Hindi po. Ano po ako? Batang UP campus po ako. Barangay UP campus. Talagang talagang payups kayo. Talagang ang lolo ko, taga Ilocos, no? Batak Ilocos Norte. At yung aking lola naman, sa father side ay taga Capiz, Iloilo. Dr. Lagmay, Sister El, tanungin nga natin kasi ang binabanggit ho nung Pag-asa maging ng NDRRMC, sang-ayon ba kayo na ang ibinagsak na ulan sa Kabikulan, lalo na, ay pang-6 na buwan daw yata. Pang-2 buwan. 2 months, tas 24 hours lang ibinagsak sa Bicol. Ano ang inyong take dyan, Mr. Lagmay? To naman po yun, at tinitingnan ko nga itong mga datos na nilalabas, at yung sukat ng October 22 sa Daet, Camarines Norte ay higit 528 millimeters ang binuhos in 24 hours. Para magkaroon lang tayo ng idea kung gano'ng karami yun, noong Ondoy 455 millimeters in 24 hours, mostly within 6 hours. Kaya talagang malakas po yan. Sa Legazpi City, Albay, ang record po ng Pag-asa ay 431 millimeters. Ayon dito sa mga initial data sets na nakikita ko. Sorsogon naman, 406. Para dagdagan ko lang, para mas maintindihan ng mga tao. Sa ibang bansa po, pag 100 millimeters of rain, tinatanong ko yung mga mga DRRM practitioners doon, tsaka mga meteorologists doon. Ano ba malakas na ulan? Pag sinabi ko 100 millimeters ba malakas? Ay oo, malakas yun. Of course, English nila sinasabi, no?
nakaka-wipe out ng mga villages yon. Tingnan nyo, matakin nyo, ito ay for 100 millimeters sa kanila na they consider as dangerous. Itong sa atin, times 5, times 4, times 5. Talagang mataas. Apo, itong ganito kadaming ulan, dati-dati, para lamang po makaya ng absorptive capacity ng ilog, ng dagat, ng lupa, gaano ba dapat lamang sana ang ibinabagsak sa 24 oras na amount ng tubig ulan? Yun po, no? Bali, ang ano dito, ang analysis dito, bawa dito sa Metro Manila, yung Ondoy na 455 millimeters per within 24 hours. Yan po ay dumadating lang minsanan once every 100 years according dun sa isang nabasa ko. Yung Carina na nung kailan ba to? July 24 yata yan eh. Yung Carina na bumagsak na mahigit 300 400 yata yun, 300 no? Ay once every 100 years, no? Kasi mostly within 12 hours binagsak yon. So once every 100 years. Yun po yung tinatawag sa English na return period, no? So kumbaga pag mas malaki, mas madalang dumadating, minsanan once every 100 years mahigit, no? Pero po dito sa nakikita natin, dapat once every 100, pero parang dumadating, bumabalik once every 11 years or once every 15 years. So yung mga malalaking baha na impact ay mas madalas natin nararanasan. So mas pahirap para sa atin, no? At yan po yung mga sinasabi ng mga climate scientists. Actually, nabasa ko to 10 years ago sa mga journal articles. Sinasabi nila na ganun nga, mas magiging frequent, mas magiging madalas yung mga malalaking pagbaha. So, ayun po, yun po yung ang simple explanation, no? Yung madalas, bihira mangyari ay mas nangyayari na ngayon, mas malaking pa. Tapos, ang design ng infrastructure natin, bawa flood control, diki sa ilog. Ang design yan for mga rainfall na mas maliliit sa katamtamang laki ng baha, once every 25 years, once every 50 years ang design. Kaya kapag nangyayari itong ganitong malalaking pagbaha na hindi na po kaya ng flood control yon ng mga dike sa ilog. So ano po yung pwedeng maging action para sa tingin po ninyo, Dr. Lagmeister, anong pwedeng gawin natin para kahit papaano po yung katulad po yung nangyayari ngayon sa Camarines Sur, sa area ng Naga, sobrang tagal po mag-subside kahit halos hindi naman na po ganun kalakas yung ulan? Ay, naku po, sa mga ibang lugar po umaabot ng 4 na buwan yan. Ito sa paligid ng Laguna nung nagtuloy ng Ondoy bago nag-subside ng tuluyan ay 4 months. Dito sa Bulacan, yung Pampanga area na yan, bago mag-subside, 1 month. Lalo na kung based dito sa mga nakita ko dati, dyan sa may Bicol area, minsan tumatagal yan, lalo na dyan sa may lugar ng yung flat area ng Bicol sa Camarines. Sa Camarines ay baka siguro mga ilang linggo yan bago mag-subside. Pero siyempre, yung mga populated areas, mas medyo mas mataas yun. So siguro mawawala. Pero yung mga bukid-bukid dyan, matagal ang baha po dyan. Director Lagmay, ito bang pangyayaring ito, ibig sabihin, we're talking about infrastructure, Sister Ellen, no? Dapat ba tayo, ano bang tawag niya, mag-level up na tayo sa kapal ng kalsada, sa laki ng bakal na ginagamit sa mga tulay, and even yung mga bahay-bahay dyan sa mga lugar na binabaha, hindi na ho ba safe o hindi na ba advisable na mag-bungalow type ka na? O kailangan mag-ano ka na? Mahal man, pero talagang kailangan mataas na ang bahay mo? Mas iba pa ang gusto kong magandang solusyon dyan
Planuhin po natin yung ating development doon sa mga lugar na hindi binabaha. No? Kasi pwede naman po yun kahit sinasabi natin may mga lugar na baha, kahit sa Metro Manila o kahit dyan sa Bicol area, may mga lugar pa rin na hindi binabaha. So dapat nandun ang ating development. No? Ngayon, kung hindi talaga maiwasan na babahain, dapat konti na lang yun. Ang tawag doon, residual risk. Yun yung mga dapat pinaplano natin na mabuti, hindi lang para sa evacuation center, kundi pagtayo ng infrastruktura, pagtayo ng mga tulay, pagtayo ng mga mall development. No? So, tamang paplano po ng ating mga syudad, no? Ating mga munisipyo, kailangan ini-incorporate natin yan yung mga mas malalaking baha kaysa doon sa mga naranasan natin. Kanya na meron pa ba? Meron pa bang mga lugar ho? Hello, sir? Yeah, go ahead po. Go ahead. Yeah. So meron pa namang mga lugar? Kahit ayun po ang mga ginagawa namin pag-aaral. Kahit pagpatong-patongin, pumunta po kayo doon sa NOAA.up.edu.ph. Tingnan niyo po, magkakapatong ang storm surge doon, ang landslide na triggered rainfall at saka baha. Pero kahit patong-patong niyo po, meron pa. Siguro sa nakikita ko, mga 30 to 40% pa ang mga ligtas doon sa mga panganib na yon. So, ang dapat, slow development natin, long-term planning, iiwas natin doon sa mga baha para kahit magkabaha, wala tayong disaster na pinag-uusapan. Kanya lang, Sister, paano kung nakatirik ka na ron? Naroroon ka na? Oo, yun po. Kung evacuate po kayo, short-term solution po ang pwede doon. Ano? Yung pong binabanggit nyo, maghanda na tayong lumikas doon sa lugar na walang baha. Pangalawa, lagyan natin ng pangbara sa tubig. Pero hindi mangyayari yun, di ba? So, wala medyo sagot ko. May mga tumatawag po sa akin. Sandali lang, ha? Sige po. Anyway, Mr. Lagbay, kami po yung papasalamat sa inyo for joining us this morning. Thank you so much po. Maraming salamat po. Okay. So, long-term solution, short-term solution, saka long-term solution. Yung short-term solution, alamin yung mga panganib. Bago pa magkaroon ng baha, umiiwas na. Meron naman pong mga mapa na pwede para maging ligtas tayo. Alamin natin. Long-term solution ay dapat tamang pagpaplano ng mga munisipyo. Long-term development, iiwas natin doon sa mga lugar na mapanganib. Alright. Thank you. Thank you po, Dr. Alfredo Maher Lagmay, UP Resilience Institute Executive Director. Alam mo, partner Ninong Henry, maganda yung sinasabi niya kasi itong susunod natin na makakausap maya-maya, may kaugnayan doon sa mga binanggit kanina ni Dr. Lagmay. Dahil eksperto to sa pagtatayo ng mga building na talaga namang kahit malakas ang bagyo ay hindi bumabagsak. Siguro pagka kinausap natin maya-maya yung ating next na panauhin, pasasalitain natin siya na para siyang nasa cabinet forum. Para siyang nasa cabinet meeting. Na nagbi-briefing siya sa mga cabinet officials at sa mga congressmen at senators on what to do and how to do it. Kasi, partner, kagaya nung sa inyo, yung iyong ancestral house na hindi naman dati inaabot ng tubig na aabotin ka talaga. Isipin mo. 588 millimeters, tama ba? Hindi ko yung 5 basta 5 something. Ilan nga ulit yun, Kyle? Yung dyan lang yun sa may area ng Daet, 528 millimeters. Samantalang parang times 5 ang binabanggit ni Mr. Lagmay na ibinagsak. 455 lang daw sa Ondoy noong 2009. So mas marami yung ngayon. Sana kung yung mga nakikinig ho sa atin siguro mag-in charge dito sa development na binabanggit, well, of course that's DPWH, maging kuwan ito, maging giya na sana ito. Na huwag tayong maglagay na ng mga development doon sa mga lugar na
binabahang, dihamak at hindi na kaya pong sumalo ng ulan. Oo, tsaka marami pa. Andiyan na ba si Juan? Maya-maya magkailangan daw muna nating mag-commercial sa pagbabalik natin. Isang arkitekto ang ating makakausap. Sige po, at yung mga nakikinig ko sa atin nga pala sa radyo natin FM, salamat po sa inyo sapagkat tayo Sister Ellen papakinggan sa 100 radyo natin stations nationwide. Ang radyo natin po ay mapapakinggan mula sa pinakamaunlad na syudad hanggang sa pinakaliblib na lugar. Wala po kayong ligtas kung nasa saan kayo, basta't may radyo natin. Kasako po nito ang buong kapuluan. Salamat po sa inyong pakikinig sa ating mga radyo natin partners, yung mga kasama ko riyan na dati kaming mga DJ dyan sa RN. DJ. Hindi ko na kayo baka mag-isa-isa. hindi nila mag-gets yung DJ. DJ. Paano mag-DJ? Dali, sample kanino. 45 minutes before 50 minutes before 9 in the morning. Hi, my name is Henry Jazz. Parang gusto kong umalis. ang signature adlib ko bago ko mag-extra is thanks for tuning in. I'll be right back tomorrow. I love you. Ayoko marinig yan. Pilipinas, ang oras. Sige na, time check tayo. It's 8:46. Salamat po, babalik po kami. Ako si Henry Uri. Sister El po. General Andre Dizon pala. Kumusta kayo riyan, General Dizon sa Bicol? Maya-maya nga makahingi kami ng data sa inyo. Wag na naman sanang nadagdagan pa yung bilang ng mga nasawi riyan sa Bicol. Oo, dahil kahapon initially ang PNP Bicol base sa data nila nasa 20 yung death toll na naitala dyan sa Bicol region. Pero sana pero yan ay i-confirm pass down nila according to RD Dizon. And si Colonel Ruben Lacuesta, Colonel, ang aming masipag na PD dyan sa Quezon, na pinalta ni Colonel Lacuesta si Kuya Lidon Monte. Colonel Lacuesta, zero casualty tayo sa Quezon. Bubuti naman sa awa at tulong ng Panginoon, walang naitalang nasawi. At siguro yan ang pinaka-mainam sa maagang pagkilos ng provincial government headed by Dr. Helen Tan, yung preemptive evacuation po namin. Napaka-importante yan. Lahat naman ginagawa yan, kaya lang talagang may kanya-kanyang discarded style ang pamumuno. At sumasaludo tayo dun sa mga ganyang mabilis kumilos, systematic, organized, kanya naiiwasan ng anuman pong pagkasawi ng buhay. Kung wala pa si Architect Palafox, siguro kumustahin na muna natin yung ating mga kasamahan, yung lalo na ang team po ng DZRH Operation Tulong. Salamat sa Diyos, nakalusot tayo dun sa baha at sa tulong ng Philippine Army ng 85th Infantry Battalion. Tinulungan nila yung ating team na makadaan dyan sa area ng Lopez, Quezon kahapon hanggang sa makarating na dyan mismo sa Bicol region para nga partner tayo ay mamimigay ng tulong. Of course, hot meals ang priority muna natin ngayon. Pagka nakita ninyo riyan, si May Binauhan, yung aming Wonder Woman, at saka si Angel Parosa, yung aming reporter, at saka yung aming mga piloto na sina Mike Lumaban at sina Eric Mendoza at iba pa mga kasamahan nila. Si Ruel Saldico. Kung kayo naman marunong maghilot, pakihilot ho ng mga kalam na mga yan. Yan akala ko naman lumapit kayo sa kanila. Hindi. Lumapit kayo sa kanila to. Matutulungan nila kayo kahit pa paano. Yan mga yan yan mga yan, nakabungis-gis lamang pero napakasasakit na ng mga kasukasuan at kalam na ng mga yan. Nag-travel talaga yung byland. Ilang oras silang nakatingga ron sa traffic dahil nga po sa baha. Nag-umali sila dito ng madaling araw kahapon. Tapos nakarating sila kagabi. Grabe. More than 14 hours yata silang nagta-travel. Kung sila ho'y nag-Singapore, nakadalawang balik na ho sila. Nakadalawang balik na, nakapag-ikot pa. Pero yan ay ginagawa ng DZRH, Manila Broadcasting Company, lahat ng himpilan namin. Katuwang po ang aming mga partners, mga private and government organization para po yan sa inyo. Talagang pagdamutan na ninyo, maliit man, alam ko maliit man ang aming nagagawa kahit manawaring maski pansapin lamang sa sikmura ay nakakatulong po kami. Kaya May and Angel, kayo lahat dyan mag-iingat kayo at lagi tayong naniniwala doon sa kasabihan na partner na help
is wealth. Yes. At speaking of health is wealth, mayroon tayong donation drive. Ang MBC Manila Broadcasting Company po ay mayroong donation drive para po dun sa ating mga kababayan na gusto pong tumulong. Pwede po kayong mag-send ng inyong mga donasyon kahit po magkano. Ayan, napakalaking tulong na po niyan para sa atin pong mga kababayan. Naka-flash po sa inyong mga TV screens ang mga account number, Metrobank po yan, tsaka BDO, kung saan po kayo pwedeng mag-send ng inyong pong mga donasyon. Walang maliit, walang malaki sa pagtulong. Sabi ni Mother Teresa, if you cannot feed 100, then feed just one. Yes. Kahit isa lang ang laking bagay na. Malaking bagay. Samantala, dumako muna tayo sa Malacanang. Daming bayan. Ito na, si Pangulong Bongbong Marcos ay nakatakda ng magsagawa ng aerial inspection sa mga binagyong lugar. Si RH number 14, Left Narciso ulit. Henry, kung gaganda na ang panahon at kakayanin ng lumipad ng chopper, sisilipin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga lugar na matinding sinalanta ng Bagyong Christine. Magsasagawa ng aerial inspection ang Pangulo ngayong tanghali o mamayang hapon. Pero bago yan, muling pangungunahan ni Pangulong Marcos ang situation briefing sa Malacanang kasama ang kaukulang mga ahensya ng gobyerno. Sa naunang pahayag, sinabi ni PBBM na agarang binatrabaho ng pamahalaan ang pagpapadala ng tulong sa mga apektado ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Bicol Region. Tiniyak rin ito na lahat ng mapagkukunan ng national government ay ilalaan sa pagtulong tungo sa mabilisang pagbalik sa normal ng kondisyon at pamumuhay sa mga apektadong lugar. Ito si Left Narciso para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Left. Daming bayan. Ay, Mr. President, meron nga palang nakabinbing, hindi ko alam kung ito ba'y nilulumot ng paanukala dyan sa, lalo na dyan sa Senado, yung Department of Disaster Resilience. Na mayroon tayo ng dapat na isang departamento ng gobyerno, batas po ito nalilikha ng isang departamento ng gobyerno. Kung di ako nagkakamali, ito pinagsanib na mga panukala ng mga mambabata sa pangunguna ni Senator Bongo, yung magkaroon tayo ng Department of Disaster Resilience. Isang departamento na yun lamang ang talagang magkukumando at magbibigay ng direksyon at siya rin ang pagagalitan ng Pangulo pag nagpabaya. Itong department na ito na ang gagawin lamang ay umisip, gumawa ng solusyon, mag-implementa ng iba't ibang pagkilos para sa mga kalamidad, sakuna at iba pang mga nangyayari sa bansa. Baha, lindol, partner, yan, bagyo. Dapat may ganyan naman na tayo. May lang, parang centralized. Sa kanya lang, ikaw lang. So kapag may kapalpakan, sa'yo isisisi. Pagkat ngayon kung di ako nagkakamali, OCD, Office of the Civil Defense, under the DND. Ang NDRRMC, yan at saka DILG, walang point person talaga at walang isang ahensya talaga na pag nag-briefing sa Pangulo, kagaya nung isang araw na nakita natin, tinatanong pa ni Mr. President, DILG, DND, AFP, PNP, Pag-asa, samantalang kung mayroon na tayong Department yung, of... kumbaga, consolidated report na iisang bagsak na para alam na agad kung ano ba yung unang aaksyon na dapat eto muna ang ipaprioritize natin. At saka bago pa mangyari ang bagyo, ay wala siyang gagawin at pagka hindi siya nagprepara ay siyang kakastiguhin natin. Wala pa. Sana Mr. President, baka pwedeng paki-certified urgent ang bill na yan. Baka ho pwedeng sa lalong madaling panahon sa ilalim po ng inyong pamumuno ay mapagtibay na ito. Andiyan na si Ruel? Puntahan muna natin ang update live mula dyan sa Iriga City, si RH18 Ruel Saldico. Manu Ruel, kumusta ang sitwasyon dyan? Meron pa rin bang mga lugar ang baha pa rin hanggang sa ngayon at kumusta ang rescue operations? At alamin din natin yung ilan na nga ba sa monitoring din ng mga lokal na otoridad dyan sa Bicol Region ang bilang ng mga nasawi at missing sa bagyo. Manu Ruel. Yes, Henry at Sister L, talagang umpisa pagkahapon at hanggang ngayong umagang ito ay tayo nag-iikot. Ang pinag-priority... Teka muna, yung bang karsunsilyo mo ituyo na? O lumangoy ka lumangoy ka Ay, talagang iti ko no?
Oo. Ako yung natakot sa kanya, baka biglang bumagsak yung bag niya. Oo nga baka ako, tsaka yung kanya talagang hindi, ganyan naman tayo mga report. Pero si Ruel, saludo kami ha. At ino-nominate ka namin sa ano yun, yung sa Amerika. Ano? Yung sa Emmy ba yan? Ano yan? Grammy. Grammy Awards. Grammy Award. Ino-nominate ka namin sa Grammy Awards. Bakit Grammy Awards? Kita mo, kahirap naman pinagdaanan nito. Pakita nyo nga muna naman, RHTV. RHTV, meron tayo yung... 10, kung di ako nagkakamali, sabi mo, 10 kilometro ang nilakad mo na kalsada na puro baha na hanggang dibdib mo. Oo, mayroon tayo dyan na file kahapon, RHTV, actually, hindi niya yan pinost. Naka-My Day lang yan sa kanya. Si Ruel kaya kinuha ko sa My Day niya. Si Ruel ay 5'11". Hanggang dibdib niya yung tubig. Napaka mo talaga, sinabi mo pa yung height. Ruel, go ahead, please. Go ahead. Yes, alam mo, kahit wala tayong award, basta laban lang para makita natin yung yung sitwasyon. At talagang napakahirap at ito yung kauna-unahang sa buhay ng mga Bicolano na yung mga nagdaang bagyo, tumba yung poste, tumba yung mga kahoy, giba yung bahay. Pero ganito talagang mahirap kapag baha daw, sabi nila ay yung pagkain, syempre hindi ka makatawid, hindi ka makabili, hindi ka makakuha ng pang pagkain sa mga kailangan puntahan, tubig kailangan, so mahirap talaga. So sitwasyon Henry and Sister L, prioridad natin ang Rinconada area dahil nandito pa ang tubig baha. Itong tubig baha nito anong lugar yan? Anong lugar? Ang Rinconada ay Iriga City, Nabua, Baaw, yung area ng Bula. Ito yung mga baha na area sa mga oras na ito. Kamsur ito, Kamsur. Kamsur. Sa bandang naman, yung bahagi naman ng 2nd District, yung Minalabak, San Fernando, Bilaor. Yun mga bahang area sa mga oras na ito. Hanggang doon naman sa may bahagi ng 2nd District, yung Gainsa. Gainsa, oo. Gainsa. At ito yung mga dinadaanan ng Bicol River. Sa mga oras na ito, baha pa ang mga area nito. Pero merong area naman na humupa na yung mga national highway. Pero yung plano natin na magsagawa ng DZRH Operation Tulong sa araw na ito ay katulong natin ng Special Action Force, ang Police Regional Office Number 5 sa panguna ni Police Brigadier General Dizon, na ngayong araw na ito ay talagang susuungin din at tatawid ng rubber boat at yung mataas na truck ng PMP at magsasanib pwersa para lang yung ating mga kababayan na nasa area na hindi sila hanggang abot tao pa yung talagang baha, yun ang pupuntahan para makakain lang. Para makakain ng mga kababayan. Lalo na yung tubig inumin. Ngayon, nakausap natin yung mayor ng Minalapak, mayor ng Bilaor, hanggang ngayon lubog pa sila sa baha. Hindi pa sila makagataw sa mga oras na ito. Rubber boat lang at bangka lang ang tanging kaya lang nilang... At saka ang problema rin, Ruel, kahit na may rubber boat ka, saan ka bibili? Oo. Pinasok ng tubig yung mga grocery at mga tindahan. O kahit yung tubig inumin man lang, ikaw ng ating bayan, tubig inumin. Kaya yung ating DZRH Operation Tulong at patuloy ngayon at kaninang madaling araw ay talagang nagluto na, pagdating lang, luto na agad ng ating pang-feeding sa ating mga kababayan, kasama si Mami Binawan at si kasamang Daniel Parosa, na ngayon ay pinag-utos si General Dizon na magsanib para sa PMP at ang DZRH Operation Tulong para tuloy ang ating pagpakain sa ating mga kababayan, lalo na yung halos 1,000 libo ng ating mga kababayan na ngayon naghihintay ng pagkain at tubig inumin. So, Manoy Ruel, dyan, sana mapuntahan din yung 3rd District. Alam mo naman, kung ako taga 3rd District ako, marami din yung mga kababayan ko doon ang apektado. Hindi sila makadaan kasi may mga katulad sa amin, yung nagko-connectang daan, Jubillar to Ginobatan ay wala. Totally naputol yon, hindi madaanan, walang makadaan na kahit anong uri ng sasakyan, kahit motor nga, hindi kaya. So isolated yung bayan ng Jubillar ngayon. Yes, tama. At yung Jubillar, yung Ginobatan, Pulangi, may mga area pang baha. At kumukonekta rin ito ng Bicol River, lalo na yung Lake Batu. Yung Lake Batu, pag nagsanib para sa yung Bicol River, saka Lake Batu, saka Lake Buhi,
halos talaga tuloy-tuloy ang baha niyan. Abutin sa mga isang linggo bago humupa Henry and Sister El. At alamin natin sitwasyon na yan sa mga ibang mga bayan at talagang meron pa rin iba yung malapit na lang sa mga Bicol River na mga bahay la Henry and Sister El ang sumisigaw pa rin ng saklolo upang sila ay makaalis doon sa bubong ng kanilang mga bahay sa mga oras na ito. Meron pa rin ilan sa mga ito. Maibulong mo na lang din Manoy Roel, maibulong mo na lang din kay RD etong Banwang Gurang diyan sa area ng Donsol, Sorsogon. Banwang Gurang. Isolated to Manoy. Bayang matanda yan. Banwang Gurang. Ang daming post sa Facebook. Nag-aral kasi ako dito ng isang taon nung high school ako. Itong lugar na to hindi sila naaabot halos ng tulong dahil dulo kasi to ng Donsol. Parang yung boundary niya is boundary ng sa amin at sa kanila. So nakikinig naman si General Dizon marahil So baka pwedeng maibulong sa iba pa nating mga kung sino-sino man diyan na gustong tumulong. Pakisabi Roel ka pakitingnan yung Banwang Gurang, distrito ni Congressman Elaine Manalo yun Albay ako ano ka ba? Ito lang naman concern tayo dahil kawawa sila dahil ang natira lang halos doon simbahan ang hindi inabot. Lahat ng bahay doon ay inabot. Alright. Thank you. Tayong kontak doon at alamin natin ang sitwasyon doon. Yan nating update mula dito sa Iriga City, boundary ng Nabua, Camarines Sur. Mula at patuloy pa rin tayo sa pag-ikot sa ating mga kababayan upang alamin ang sitwasyon ng epekto nitong bagyong si Christine. Ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Sabi ng kontak ko sa Grammy Award. Bakit napunta sa Grammy? Panalo na si Roel Saldico. Alam mo bang gusto lang daw nilang malaman muna kung ano laman ng bag. Binigyan ko na ng clue. Anong laman ng bag? Lahat ho ng suot niya mula sa baywang, inilagay niya sa bag. Naghubad pa. Kaya hindi na ba siya? Hindi may damit siya, naka-jacket nga Jacket lang. Pero yung mababasa. Nasa bag. Dapat pala ginawa niyo yung Roel yun no? Natatawa na si Sherwin Alfaro. Gagayahin ni Sherwin Alfaro yan pagka isang araw. Si Sherwin, hindi na niya kailangan gayahin. Alam mo kung bakit? Noon pa yan. Ginagawa niya na yan. Diba? Naalala mo nung nasa Catanduanes yan. Tsaka yung sa Taal. Diba? Talagang kuwan yan. Hindi yan lumalangoy sa tubig. Award din na rin yan ng Grammy. Si Sherwin Alfaro, yung Kaapa Airport, nagbigay po ng assistance sa mga stranded na pasahero. RH number 6, Sherwin Alfaro. Sherwin. Yes, Henry at Sister Ella, nagkaloob nga ng tulong sa mga pasahero at hindi lamang sa mga pasahero kundi sa mga residente na malapit sa mga Kaap-operated airports itong Civil Aviation Authority of the Philippines dahil nga sa pananlasa ng bagyong si Christine. Sa kanilang isang statement inilabas ngayong umaga sa Romblon Airport ay naglabas sila ng mga charging port para doon sa mga nais na makicharge ng mga residente malapit sa Romblon Airport at maging yung mga pasahero na stranded doon sa kanilang paliparan ay pinagkalooban ng libreng charging facility para doon sa mga nais makapag-charge ng kanilang mga cellphone. Sa isa rin na inisyatibo na ginawa ng Civil Aviation Authority of the Philippines ay pagkakaloob din ng libreng charging station sa labas ng main gate ng Naga Airport. Kaya para tulungan na rin yung mga residente sa Naga na naapekto ng pagbaha at wala pa rin kuryente sa kasalukuyan. Ang Civil Aviation Authority of the Philippines ay nagbukas din ng kanilang mga pintuan para sa mga pasahero at mga residente ng Bicol International Airport. Sa kasalukuyan may 35 na stranded na pasahero sa naturang paliparan dahil sila inabutan ng samanang panahon at kanselasyon ng mga biyahe. Kung kaya't yung ilan sa mga pasahero ay nanatili na lamang sa passenger terminal building ng naturang paliparan. Sa Naga Airport, 43 individual ang stranded sa kasalukuyan, kasama na ang 4 na pamilya at isang estudyante from Central Bicol University of Agriculture. Dahil dyan ay patuloy yung assistance na pinagkakalap pati pagkain doon sa mga stranded na mga pasahero ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Sa lagay ng mga biyahe ng eroplano ngayong umaga sa Lawag International Airport, kansilado ang mga lipad na 5J404 at 405 na Manila-Lawag, Manila. At mga nasa apektado bilang ng pasahero na stranded ngayon doon sa naturang paliparan ay nasa 74 yung mga paalis at may 52
na outbound na passenger at 74 na inbound passenger. Sa Zamboanga International Airport, kansilado pa rin ang mga lipad ng 5J851 Manila-Zamboanga, 5J852 na Zamboanga, Manila, 5J859 na Manila-Zamboanga at 5J860 na Zamboanga, Manila. Sa San Jose Airport, kansilado pa rin ang Sadgo flight at may nananatili na 75 at 78 na mga stranded na pasahero sa naturang paliparan. Sa Bicol International Airport, kansilado pa rin ang lipad ng BG6193 at 6194 ngayong umaga. Sa Tuguegarao Airport, kansilado rin ang lipad ng 5J504 at 505 at 506 at 507. Ang gawin din itong mga lipad na 5J504, 174, 5J505, 153, 5J506, 141 at 5J607, 132. Yung naturang bilang yung 174, 153, 141 at 132. Ito yung mga apektadong pasahero nung naturang makina sila mga flight. So far ngayon ay maayos yung iba sa mga airport na pinatatakbo ng CAAP dahil sa maganda yung lagay ng panahon sa ibang lugar. Subalit dito sa mga nabanggit ng mga paliparan ay may epekto pa rin yung bagyong si Christine. Yan ang Deezer H News, RH6, Sherwin Batal, Faro Deezer H, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Damdamin Bayan. Thank you. Samantala, Sister El, tawagan natin si Edniel. Naku, may mga yung binabanggit kanina ni RD ng DPWH Region 5. Naku, eto na nga at sa issue pa rin ng baha. Naku, hindi pa rin talaga humuhupa ang San Fernando at Milaor dyan sa Camarines Sur. 3 araw ng lubog sa baha. Mga tulong at kargamentong papasok sa Naga City is stranded. Ito yung masaklap, RH52, Edniel Parosa sa detalye. Edniel. Sister L, 3, 4 na araw ng stranded dito, yung mga motorista, particular na yung mga private at yung mga, kahit yung mga truck, yung mga naglalakihan, sapagkat habot pa rin sa buwang hanggang sa dibdib. Yung pinakamalalim na tos ng tubig baha, dito yan sa binabag nating mga bayan, itong San Fernando at Milaor sa Camarines Sur. Ang nangyari tuloy, yung mga relief at mga tulong na patungo sa Naga City, yung ilang araw na rin ibinabalitang hard hit di umano ng bagyong Christine, hindi basta-basta makapasok dahil sa 8 kilometers na yung haba ng pila ng mga truck. Kita natin sa ating video sa RHTV. Yung pinakaunahan o pinakanguso nitong pila ay nakahinto rito sa may gasolinahan sa may bahagi ng San Fernando. Kaya lang maging yung unahang bahagi sa may Milaor, yung highway doon, ay mas malalim daw yung baha, hindi basta mapasok. Ang pinapayagan lamang na makadaan dito ay yung mga malalaking mga truck ng militar at private citizen o institution gaya ng Philippine Red Cross na ating nakita dito kanina lamang na mayroon silang sariling truck na malaki. Yung gamit natin sa DZRH Operation Tulong, sa tulong ng 9th Special Action Battalion, Ural truck ay isa rin doon sa mga susubok na mapasok itong baha ito. Sapagkat pag binabanggit ng Pro 5 o ng Philippine National Police Region 5, mayroon pang mga residenteng pinili na magpaiwan doon sa kanilang mga tirahan kahit tubog ito sa baha sapagkat walang magbabantay. Yun ang karaniwang dahilan. Pero maging sila ay walang akses sa pagkain. Yun ang susubukang puntahan ng DZRH at MBC Operation Tulong. Itong kusyon dito, medyo Edniel. Kung hello, Edniel. Nawala yung linya natin kay Edniel. Edniel. Naputol na. Medyo hindi yata stable yung Edniel. Mukhang nawala siya sa Zoom Oo. Naku, nawala nga. Sige, pakitawag na lang ulit. Tawagan natin ulit si Edniel. Siguro yung mga kababayan natin, si May siguro matawagan natin. Last from Bicol si May para malaman natin kung saan pupunta yung mga gustong kasi hindi naman lahat to mapupuntahan, pero kung makakadaan kayo, naglalakad na rin lang kayo ng malayo-layo, gutom na kayo, sumikot kayo kung saan may palugaw po kami. Alam ho ninyo yung palugaw namin, talagang kuwan po yan napaka... Nako, ako po sinasabi ko sa inyo, hindi lang po yan basta lugaw.
To be honest, favorite lugaw ko po ang Operation Tulong Lugaw. Pero hindi naman pwede kasi akong makiamot pa doon sa palugaw. Kapag ka may nasusobra lang naman, nakakatikim. Walang sinabi ho yung diyata lugaw dyan sa amin. Diyata. Diyata. Oy, ang sarap nun dahil yung lugaw natin may chicken at may egg. At sobrang lasa, maraming luya, maraming paminta, maraming bawang. Hindi naman ho sa kami nang iinggit sa hindi pa kumakain, pero gusto lang ho naming matikman ninyo doon sa mga nasa Bicol po ngayon na makakadaan sa area namin para makapag-almusal naman kayo. Huwag kayong mag-alala at pag tama namin ni Sister El Saloto, steak ho ang aming ihahain sa inyo. Bisperas pa lang ho ng aming pagyaman. Ano ba? Nicole, Nicole Lopez, kumusta ka na? Kumakain ka pa ba? Hindi, ibig sabihin, nakapagluto ka na ba? Si May Binauhan na sa linya na natin, May. Miss May. Morning. Ang ating Wonder Woman. Manager ng Operation Tulong, May. Miss May. Miss May. Hello. Go ahead. Pumapasok ka. Go ahead. May? Naku, medyo mahina. Mahina talaga ang signal. Sige. Greg, since mahina ang signal, pakikuha mo na lang siguro, babasahin na lang namin kung saan ang exact location nila ngayon para mapuntahan ng ating mga kababayan, Sister El. Time check, it's 9:15. Babalik po kami. Ako si Henry Uri. Sister El po. Si Engineer Erwin Makatangay, turol na raw sa lamig sa ulan sa Candelaria. Batiin mo raw. Yung turol na turol? Tigas na. Ay, naninigas na sa lamig. Naninigas na sa lamig. Kabayan, sige, pumarinig at ikipa. Pahihigupin namin ni Ray Taladro ng mainit na lugaw. Pagka isang araw, kinapadaan din Ingat ka rin, kabayan, sa Candelaria sa Quezon. Si Freddy Fajardo ba dyan sa Pangasinan ay ready na? Mag-update nga tayo sa pagkadyang Pangasinan ay mga binahadin, lalo yung Binmalay. Freddy, alright, number 38, Freddy Fajardo. Freddy? Yes, magandang umaga, Henry and Sister El. Tama ka riyan. Kadadaan lang natin sa bayan ng Binmalay kung saan ay baha pa rin. Sapagkat napasabay alas 2 ng madaling araw kanina, itong high tide, 3.5 feet ang taas. Idagdag pa itong nakabukas na isang gate ng San Roque Dam. At talaga namang ang mga kailugan dito, lalo na yung Agno River ay busog na. Ibig sabihin any moment handa ng kumapaw ito. Kaya buntis na. buntis na. Kaya aligaga ngayon itong mga CDRMO, MDRMO sa pagbabantay sa mga kailugan at paglilikas sa mga residente na nasa mabababang lugar, lalo na sa mga tabing ilog. At ang Dagupan City, meron dito almost kilometers na baywalk ang winasa ng bigwas nitong along dala ng bagyong si Christine. At talaga namang nagkatiratraso yung buong isla ng simyento. Wala namang napapareport pang casualty, Freddy? Hopefully wala naman. Wala naman. At yung isang barko na sumadsad na dito sa Binmalay, may 13 crew, ay safe naman ang lagay ng lahat ng ngayon ayon dito sa Philippine Coast Guard Pangasinan na pinamumunuan itong si Lieutenant Junior Grade Commander Sibayan. So sa ngayon ay patuloy pa rin hanggang kahapon at ngayon ay talaga namang napakadilim ng himpapawid at patuloy at pabugso-bugso pa rin ulan, pero wala ng hangin, hindi kagaya nung kahapon ng umaga na may pagdayo pa. Yung mga kalsada going to Ilocos, going to Baguio, kumusta? Passable lahat ng mga pangunahing lansangan dito sa Pangasinan, except dito sa may isang barangay sa Agno na umapaw yung Balintaging River. Pero doon lang naman sa kanilang lugar yun. Hindi naman National Highway yung may umapaw na tubig doon. So sa ngayon sana sumikat ng araw, pero talaga namang mukhang walang pag-asa. Talaga namang napakadulibang kapag. Makulimlim pa hanggang sa mga oras na ito? Oo. Kahapon ng mga bandang alas 2 nagpakita ng konti ang araw, siguro mga 10 to 15 minutes.
And then ito hanggang kagabi magdamag talaga namang tuloy yung bangusan. Marami ang mga Freddy, ito palang hindi pa pala passable sa bahay itong San Juan Bridge dyan sa may Kayungnan Road at Anapaw Road dyan sa may Agno. Ayan, yan ang maaari kasi nga umapaw yung Balintaging, ang nakuha lang natin yung 100. So yung mga lugar na yan ng mga sinasabi ng NDRRMO na umaapaw at unpassable, so hindi lang pala isa. Pangalawa ay kagabi puno na ang kanilang municipal evacuation center at sa isang simbahan na lamang ng Katoliko dinala yung mga ni-evacuate nilang mga apektadong pamilya ng baha. Kasi itong San Juan, di ba, pagkatawid mo ng Agno, San Juan na yan, tama ba? Ang Agno ay papunta ng Mabini or Bani, ganyan. Kasi itong Agno parang nasa parang nasa isla, parang ganun, may doktor nga lang natulay. Anyway, tika muna pala, yung mga bangusan di yan, baka ano nangyari kaya? Yung mga bangusan, kagandang tingnan dahil kinulambuan nila halos kulay blue lahat. Yung paligid ng fish pond, binigyan nila ng kulambo, yung hit na kulay blue, para kung tumas man ng tubig, hindi makatakas ang mga isda. Hindi. Hindi ba namatay sa lunod? Hindi naman. Wala namang ganun. Actually, mataas nga ang presyo ng bangus ngayon dahil walang nag-harvest eh. Akala nga natin dito ay magkakaroon ng mura pagka ganitong parting sama ng panahon. Pero hindi naman. O baka kaya hinarvest at doon na sa ibang lugar. Pero pag dito sa Pangasinan ay mas tumaas pa nga ang presyo, parang kukunti ang bangus sa palengke kahapon at ngayon. Sige. So, mag-ingat kayo riyan, Freddy, ha? Kung saan bahay ninyo, wala namang problema. Awan ng Diyos, wala naman. May konti lang akong baha dito sa may gate at wala namang problema. Ang San Carlos City ay hanggang ngayon nagsasagawa ng clearing operation ng CDRMO kasama ang mga barangay official dahil yung mga bumagsak na mga puno at sanga ngayon pa lamang nalilinis dahil ngayon medyo naglaylo itong hangin dito sa San Carlos City. Alright. Thank you, Freddy. Okay, back to you, Henry and Sister El. Maraming salamat, RH38 Freddy Fajardo mula sa Pangasinan. Puntahan naman natin dyan sa Baguio City. Alamin nga natin kung kumusta dyan dahil maraming mga daan papunta yata dyan ang naharangan. Alamin natin dahil may mga landslide ba dyan? RH41, Romy Gonzales. Romy? Yes. Patuloy ginagawang clearing operation. Hello. Go ahead, Romy. Go ahead. Okay, tuloy ginagawang clearing operation ng mga maintenance crew ng Department of Public Works and Highway sa mga district offices dito sa Cordillera Region para buksan itong mga nangyaring mga landslide soil erosion sa iba't ibang mga lansangan dito sa Cordillera Region. Pero dito sa area ng Cannon Road na natiling sarado yan at patuloy na kinukumpunihan. Samantalang ang Marcos Highway, wala naman naiulat na anumang uri ng landslide o soil erosion sa nakalipas sa ilang araw. Pagkalipas nitong bagyong Christine na dumaan ng bagya sa kung tutuusin, ay hindi naman naapektuhan itong area ng Blankenbenguet. Katunayan, ngayong oras na ito ay ambon lamang simula kahapon hanggang ngayon ay hindi masyadong malakas itong ulan na naranasan dito sa Baguio City at nagpapasalamat nga itong mga lokal na opisyal sa walang naiulat na anumang mga malalaking mga pinsala na dulot ng bagyong Christine dito sa area of responsibility. Samantalang yung affected families naman dito sa area ng Cordillera ay patuloy na tumataas sapagkat sa latest na update ng ating Department of Social Welfare and Development, umakyat na sa 1,664 na pamilya na kinabibilangan ng 5,490 na katao ang naapekto ng bagyong Christine sa 126 na barangay at 6 na lalawigan dito sa Cordillera at merong 800
66 na pamilya na kinabibilangan ng 2,882 katao ang inilikas sa 73 evacuation centers sa rehiyon, samantalang 294 na pamilya naman nakatumbas sa 1,037 na katao ang pansamantalang nanunuluhi sa kanilang mga anak at kaibigan. Yung mga aakyat ng Bagyo, advisable ba na umakyat o hindi? Siguro pag munang ituloy yung kanilang biyahe dito sa area ng hindi natin sigurado kung mga sa dito baka biglang magkakaroon ng landslide ay kung hindi naman lang importante yung kanilang biyahe ay wag na munang ituloy kasama niya. Alright, thank you Romy, salamat. Ayan muna ang latest na update mula dito sa Baguio City para sa ito si RH41 Romy Gonzalez para sa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daming bayan. Oy, mga taga Batangas, mag-antay-antay lang kayo ng kaunti ho at gawa ng nagbi-meeting pala diya sa Kapitolyo, kami may tatawag at para maka-update kayo. Lalo na pa partner yung mga OFW natin, yung mga may kamag-anak diyan sa Batangas. Inihintay yung update. Doon sa may Lian kahapon kagahapon nung ma-interview natin yung isang barangay captain doon, may 13 bahay sa gilid ng kalsada na lumambot yung lupa, lumubog ng 5 feet. Grabe. Yung kinatatayuan. Tapos yung kalsada naman na nagkukonekta sa Lian at saka sa Gambayan na rin, ay lumubog ng 10 feet, ang haba ay 20 feet naman. So, may kalsada rin na hindi madadaanan. Nagtaka rin kami sapagkat biglang rumagasaho ang biglang rumagasa ang napakataas na tubig baha sa Lipa. Aba, ay umabot pa ng Santo Tomas, kahit maraming mga lugar din sa Batangas ang nalubog sa baha. Yung papunta ng Rosario, boundary ng Padre Garcia. Binaha din yun. Yung sa may Laurel, nako, dami sa may Talisay. Mayor Sene, kumusta na kayo riyan? Oo nga, no? Diyan sa area ng Talisay. Oo, magandang umaga sa inyo riyan. Mag-iingat kayo. Kumusta kayong mga tilapia doon ni Mayor Sene? Abay, sabi ni Mayor Sene, yung mga tilapia at mga fish cages daw doon yung mukha na baha. Nang katakot-takot, baka kaya ako wala na nga masyadong karning baboy. Alam mo, nadali pang tingin talapia. ko kaya medyo hirap din tayong mag-contact sa kanila kasi nakausap ko yung sister-in-law ko. Mahirap pala yung signal sa Batangas kapag nawalan ng kuryente, sumasabay yung signal nila. So wala silang signal. Magkamag-anak yata yan dalawang yan. Sandali mo na. 32. Nananawagan tayo sa Globe at Smart at sana maayos natin agad yung serbisyo sa mga area na yan po dahil wala sila halos signal. Okay. So kung kayo ho ay ulitin lang namin bago kami mag-commercial break, sapagkat tatalo na kami, parinin na kami sa area ng Batangas. Kung kayo magdadala po ng anumang relief goods, sabi ni DPWH Region 5 Director kanina, kung sa Bicol kayo magdadala, ay pwede kayo makatungtong hanggang doon sa munisipalidad ng Milaor. Yan Milaor. Sa Camarines Sur yan. Sa Milaor po kayo. Tapos pagdating ng Milaor, ipapasa ninyo sa DPWH, i-account na lang, ipadadala dun sa amphibious truck at makakarating na yan kung saan ninyo gustong ipadala. Kung sakasakali po kayo'y nakaipon ng medyo marami-rami ng mga pantulong sa ating mga kababayan. Stand by for more. I'm Henry Uri. Sister Al po. Daming bayan. Minutes before 10 o'clock, kasama po ninyo si Ka Henry Uri po with Sister L. Sa ngalan ni Teo Makalma. Baka maya-maya po pwede na naman yung Batangas naman tayo, para siguro mahatdan pa rin ng mas madali-dali na ho ngayon makarating naman ng Batangas. Oo, dahil mas malapit din naman na Dihamak. Pero ang Batangas daw ay ongoing yata ang kanilang meeting. At nagbibigay sila ng tulong, ayuda sa mga kababayan naman natin dyan sa Batangas. Pero sana makapanayam din natin sa ere para marinig po ng ating mga kababayan at makapagbigay tulong din po kami dyan sa mga naapektuhan sa Batangas. Kung naririyan yung natawagan namin kahapon na barangay captain, tawagan nyo nga rin
Baka makakausap natin kung ano nangyari na doon sa lumubog ang bahay. Yung bahay? Samantala, report muna tayo. Provincial evacuation centers dapat itayo sa bawat lalawigan. Sabi daw ito ni Senator Francis Tolentino. RH number 28. Raymond Advance. Raymond. Henry at Elaine, malaki ang maitutulong ng mga provincial evacuation centers sa panahon ng kalamidad. Ito ang deklarasyon ni Senate Majority Leader Francis Tolentino kasunod ng pananalasa ng Bagyong Christine sa Bicol Region at iba pang bahagi ng bansa. Ayon kay Tolentino, mahalaga ang pagkakaroon ng provincial evacuation centers para mabigyan ng mga lokal na pamahalaan at rescuers ng karagdagang opsyon kung saan ligtas na madadalang mga apektadong residente. Sa report ni Gremil Alexis Nasa, Information Officer ng Office of Civil Defense sa Bicol kay Tolentino, aktibong nagagamit ang provincial evacuation centers sa region sa rescue at relief operations. Itinuturing ang Bicol bilang isa sa pinaka-disaster-prone na rehiyon ng bansa dahil madalas daanan ng mga bagyo maliban pa na may aktibong bulkan. Kung kaya sa taunang budget simula noong taong 2022 ay tinutulak ni Tolentino ang construction ng provincial evacuation center sa Vinsons, Camarines Norte, Pamplona, Camarines Sur, Huban, Sorsogon, PUB, Corpus sa Masbate at Bagamanok sa Catanduanes. Nanawagan ng senador sa mga gustong tumulong na makipag-ugnayan lamang sa mga ahensya ng pamahalaan para mapadala sa Bicol Region sa oras na gumanda na panahon. Ito si RH28 Raymond Advance para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Alam mo, partner, bago ko tawagin si Giselle, mayroon ako nabasang comment dito sa ating Facebook page. Si Lori Montao, sabi niya, patulong po, grabe ang nangyari sa amin dito sa Subic, Agoncillo, Batangas. Ayan, naku na ka. Ayan, sa may Agoncillo. Sige. Hayaan ninyo tari aming ipaparating sa aming makakapulong maya-maya. Ata, ito muna, dagdag. Si Manang Milky muna. Asan yung kay Manang Milky? Sige. Wala pa si Giselle. Samantala, yun nung bilyong pisong pondo para sa Bicol Flood Control pinabulaanan. Sa RH number 12, Milky Rigunan. Okay? Henry at Sister L, mariing itinanggi niya ko Bicol Party List Representative Elizalde Co, Chairman ng House Committee on Appropriations, ang kumakalat sa social media na meron daw bilyong pisong pondo para sa flood control project sa Bicol Region. Ayon kay Co, fake news ang naturang balita dahil sa katunayan niya isa umano sa pinakamaliit ang alokasyon ng Bicol para sa National Road at Flood Control Projects. Sabi ni Co, ang prioridad ng gobyerno at ni House Speaker Martin Romualdez ay ang pagsasama o convergence ng flood control sa water management ng National Irrigation Administration para palakasin ang food security. Binigyang diin ni Co ang bawat proyekto para sa pagbaha ay konektado sa irrigation facilities ng NIA para matugunan ang pangailangan sa patubig na mga sakahan. Sa pananalasa ng Bagyong Christine, lubhang naapektuhan ang Bicol ng pagbaha, landslide at malawakang pagkawala ng serbisyo ng kuryente. Ako si Milky Rigunan, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Daming bayan. Thank you, Milky. Samantala, si Giselle. Report ni Giselle Ricafort, dagdag bawas sa presyo ng produktong petrolyo na mumuro sa susunod na linggo. Detalye balita mo. RH15, Giselle Ricafort. Giselle. Henry, Sister L, dagdag bawas nga sa presyo ng mga produktong petrolyo ang sasalubong sa mga motorista sa susunod na linggo. Ayon kay Assistant Director Rodela Romero ng DOE Oil Industry Management Bureau, posible ang 20 centavos na rollback o kaya naman ay 20 centavos na taas presyo sa kada litro ng gasolina sa Martes. Maaari din ang 10 centavos na taas presyo o 30 centavos na taas presyo sa kada litro naman ng diesel. Habang 20 centavos hanggang 30 centavos na rollback sa kada litro ng kerosene. Sinabi ni Romero na itutulak ang taas presyo ng tumaas na demand sa South Korea at pinangangambahang epekto ng pagganti ng Iran sa Israel. Habang resulta naman ng rollback ng huminang demand sa China at Amerika, tumaas na stock ng US at pagpapatuloy ng usapang tigil putukan sa gitnang silangan. Umiiral naman ang price freeze para sa LPG sa mga lugar na nasa ilalim ng state of calamity dahil pa rin sa Bagyong Christine. Ayon sa Energy Department, ipatutupad ito sa loob ng 15 araw simula ng official declaration. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Pakitawagan mo nga, Kuya Kyle, ang Pag-asa, Sister L.
kung aribagang si Leon ay maninibasib din o sana na may huwag na. At may isa pang LPA na kasabay na minomonitor ng Pag-asa, dalawa yan, na minomonitor na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Oo, may isa pang LPA na si sinasabi. Leon, di ba si Leon na nga? Oo, yung isa. Yun yung tatawaging Leon kapag ka nakapasok tapos bukod doon, meron at pa. naging bagyo. Mayroon pa daw isa. So, alamin natin malibang yan. Kay Leon, meron pa rin isa. Mayroon pang isa. Habang palabas naman, si Christine. Ano ito? Anak na nilang dalawa ito? Ano ba ito? May ongoing press briefing. Okay. Sa Pag-asa muna tayo. Alamin muna natin ang latest din sa bagyong Christine na malaman natin kung saan na yung tinutumbok ng ng kanyang palabas na ba ito ng Philippine Area of Responsibility at hanggang kailan mararanasan yung hindi magandang panahon sa ilang bahagi ng bansa na epekto pa rin ng bagyo. May tawag daw doon sa kuwan May tawag daw sabi ni Admiral Toto Goles i-message na sa akin ang tawag doon sa pagsasanib puwersa ng dalawang bagyo ang tawag doon meron siyang binabanggit na katawagan salitang Hapon nakalimutan ko na. Teka, sandali. Hindi, na rin ito, kumalat na rin dito sa social media. Kaya mo yan. Nakakalimutan ko lang Anong pangalan noon? Anong pangalan ng pagsasanib puwersa? May terminolohiya ang binabanggit. May terminology pero dyan si Jeremy Aguilar muna ng DOST Pag-asa. Jeremy, magandang umaga. Magandang umaga po sa mga taga-subaybay na ito po ang latest update sa bagyong Christine. Napanatili po ang lakas si bagyong Christine habang bumilis po sa dagat ng west of Northern Luzon. Namatlaan po ang sentro nito noong alas 4 sa layong 125 kilometers west-northwest of Bacnotlan, La Union. Itaglay ng lakas na hangin umaabot sa 95 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 115 kilometers per hour. Kumikilos po ito sa west-northwestward sa bilis na 25 kilometers per hour. Nakataas po ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Cagayan including Babuyan Islands, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Ifugao, Mountain Province, Benguet, Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Aurora, Nueva Ecija, Tarlac, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, northern portion of Cavite, and northern portion of mainland Quezon. Signal number 1 naman po sa Batanes, rest of Rizal, rest of Cavite, Batangas, Laguna, rest of Quezon including Polillo Islands, Occidental Mindoro including Lubang Islands, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, northern portion of mainland Palawan including Calamian, Cuyo, and Kalayaan Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, northern and central portions of Sorsogon, at northern and central portions of Masbate including Ticao and Burias Islands. Signal number 1 din po sa Visayas sa Aklan, Capiz, Antique including Caluya Islands, and northwestern portion of Iloilo. Dahil makakaranas po ng mga pabugsong hangin sa dulot po ng bagyong Christine ayon sa Mimaropa, Bicol Region, Visayas, Dinagat Islands, Surigao del Norte, Northern Mindanao, Zamboanga Peninsula, BARMM, Socsagen at Davao Region. Alright. Jeremy, yung si Leon, nasaan na ngayon? At bukod daw kay Leon, meron pa kang nakabuntot kay Leon? Si Leon po ay yung magiging papangalanan po nating Leon ay nasa labas pa po ng ating Philippine Area of Responsibility at yung nakabuntot po sa kanya na low pressure area ay nalusaw na po o nalusaw na buti naman. Yung magiging bagyo Leon po natin. Pero si Leon, anong tsansa na maging bagyo at tumama sa ating bansa? Malaki po chance siya maging bagyo at pumasok sa Philippine Area of Responsibility. Pero sa ngayon po, kung maka-apekto ba sa ating bansa si Leon, maliit pa po ang chance. Pinapakita po ng ating mga models, siya, lilihis po siya sa ating bansa. So yung dinaanan ni Christine, hindi dadaanan ni Leon? Maaari pong ganun po ang mangyari. Paano ganun mangyari? Hindi dadaan? So, hindi dadaan? Hindi po dadaan. Ito pong bagyong Christine na ngayon, Sir Jeremy, ay lalabas na ba ng Philippine Area of Responsibility? Estimated po kailan? Inaasahan po natin lalabas ng Philippine Area of Responsibility mamayang hapon po. Pero ano yung sinasabi na
baka si Christine ay hilahin pabalik ni Leon. At nakadepende po kasi kung gaano lalapit si Leon sa ating bansa. Kung malapit po yung si Bagyong Leon, pwede po mahila itong si Bagyong Christine papunta sa kanya. Pero may chance po ba, nakikita po ba ng base sa monitoring ng Pag-asa, nakikita po ba ninyo na magkakaroon ng ganito yung tinatawag na Fujiwara effect? Maliit lang po ang chance, pero hindi po namin inaalis na ang posibilidad na magkaroon po ng interaction itong dalawang bagyo. Paano kung sakali, wag naman sana, biglang nahatak ni Leon? Nahatak, nakita po namin, kung mahatak po siya, mababalik po siya sa silangan natin, kapasok po ng Philippine Area of Responsibility, pero posibleng malusaw po habang pumapasok po sa Philippine Area of Responsibility ulit. Ayun, at hindi na magpapaulan ng katakot-takot. Hindi naman po siguro. Wala na ba tayo ngayon mga rainfall warning, Jeremy? Meron po tayo nakataas na rainfall warning, sa yellow warning po sa Zambales at Bataan. Light to moderate naman po ang nakakaranas sa Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Nueva Ecija, Rizal, Laguna at Quezon. Yung kasi critical yung 30, 31, 1, 2. Pag-uuwian tayo, pupunta tayo ng mga probinsya para bumisita sa mahal sa buhay. Magiging maulan ba yan, Jeremy? Sa aming weather forecast, makakaranas po tayo ng mga partly cloudy to cloudy skies sa darating na, kung hindi po maglalampo sila yon sa eastern sections po ng Northern Luzon, makakaranas po mga pag-ulan po sa araw na iyan. Pero sana naman hindi na nga sana malusaw na lang talaga siya. Sige, Jeremy, salamat ha. Thank you. Maraming salamat din po. Si Jeremy Aguilar ng DOST Pag-asa. Yun, yun pala naman. Bumaigi na Fujiwara effect ang tawag. Fujiwara bakit ba tinawag na Fujiwara? Yan nung, basta termino daw ho yan ng mga Hapones. Pagka yung isang bagyo ay nahila po yung palabas, nahila nung papasok. Pero ang sabi nga ng Pag-asa, kung mahihila naman ay malulusaw din. Oo, kasi grabe naman yun, lumabas ka na, bumalik ka pa. Tapos yung nakabuntot kay Leon, wala na. Sinipa na. Ni Leon. Hindi naman sinipa. Huwag ka nang pasabay-sabay. Na-absorb daw. Na-absorb, so nalusaw na siya. So wala na. Huwag ka na ikang pasabay-sabay at ang mga Pilipino'y talagang hirap na. Kung ayaw mong mabalisong ka, di biro lang. Ay talagang subukan mong dumaan pa sa Batangas. Talagang kaya hahabulin ng balisong. Mapapakain ka ng lumi at goto. Subukan mong dumaan ulit sa Bicol, sisilihin kita. Isang magandang umaga kay Sir Carlo Karungoy. Magandang umaga Sir Carlo ng AirAsia ba to si Sir Carlo? Sir Sherwin? Ayan si Carlo. Nasaan na ba ngayon si Sir Carlo? Good morning, nanonood sa atin. At si Sir Victor De Leon Lima. Ayan, Sir Vic, good morning. Nanonood sa atin. The legendary, my idol, Victor De Leon Lima. Parang ang sakit sa bulalawon. Malapit ako binata. Happy birthday, Kuya Chris Makalinaw. Binabati ka ni Kuya Greg Servano. Sige, mamaya na siguro yung diyan sa Batangas kung anong lagay na riyan ng ating mga kababayan. Pero so far wala namang Kuya Eric Dastos, walang mabigat, walang namatay naman, kundi ako nagkakamali. Sana alamin naman, natin mamaya, yan ang ating laging ipinananalangin, Sister Ele, kahit saan man panig ng Pilipinas nagkakaroon ng sakuna, walang buhay. Pagkat ang buhay, pag nawala, mahirap pong mapalitan. Kaya nga lagi nating himok doon sa mga tinatamaan ng bagyo o lindolman. Lumayas kayo pagka kayo'y nasa peligro. Makinig kayo sa... Better safe than sorry, sabi nga nila. Alam mo, yan naman yung kinakatuwa ko sa mga kababayan ko, partner, Dahil dyan sa bayan ng Jubillar, dahil nga sanay na yung mga tao na kapag may bagyo, sama ng panahon, umaga pa lang, halimbawa, gabi ine-expect maglandfall yung bagyo, o kaya kapag nakaranas na sila ng mga pag-ulan,
automatic yan. Lahat ng gamit na kailangang ilikas at yung sarili nila, umaalis na sila. So kapag habang binabaha, pinapanood na lang nila yung mga bahay nila kahit ang sakit-sakit man sa pusong tingnan habang binabaha ka, at least ligtas kayo at walang mawawala sa miyembro ng pamilya. Ang maligalig riyan, partner, yung pagkatapos, yung paglilinis. Ay, oo. Alam mo yung sa amin ang ginagawa nila, habang bumababa yung tubig, sinusundan nila. Habang bumababa, nililinis nila para hindi ganun kahirap yung pagkuha ng, halimbawa, tubig. Magkukuha ka pa ng tubig panlinis. So yun yung ginagawa ng mga tao. Ang mahirap lang kapag kagabi. Oy, DTI pala ha. DTI, kayo hubay nagpatupad na ng kahapon price freeze. May price freeze na ang DTI na ipinatupad. At sinusubukan natin kunin yung side ng DTI ng bagong kalihim, si Secretary Cristina Roque. Yun nga lang may ongoing pala silang briefing naman. Saka sana naman doon sa mga arin naman siguro ugaling Pilipino na hindi natin dapat tinatalikdan. Yung tayo mapagmahal lalo sa mga nagigipit. Huwag natin pagsasamantalahan ng pagkakataon. Dahil hirap na nga mga Pilipino, hirap na nga mga binagyo. Pagsasamantalahan nyo pa kaysa ang inyong katuwiran, halimbawa mataas ang demand, ibig sabihin kagandahan ko ang presyo. Tapos mababa ang supply dahil apektado ng bagyo. Wag naman sanang ganun kung yung iba nga namimigay ng libre diba? Saka pagkaya nung inyong masyadong kasakiman tumubo ng bukol sa katawan, walang doktor na kayang gumamot. Yun ang masaklap. Wag masyadong samok sa pera. Wag masyadong ganid. Taga-radyo natin FM, kuya, yung mga kasama ko riyan, nakalimutan ko na si Ate Globin, si Bukalbing, kumusta ka na Bukalbing dyan sa Romblon? Si Doti Tampadong, magandang umaga sa inyo riyan. Hindi ko na maalala masyado yung aking kami mga batchmate dyan sa radyo natin. Kuya, parang Rick Fialago, magandang umaga, salamat sa inyong pakikinig. It's about us, salamat po. Ang wala si Wonder Woman no? Si Mabel Arrive ang susunod para po sa DCRH Operation Tulong. Thank you. That's about us. Salamat po. Sa ngalan po nila kay Deo Macalma, kami po ang inyong nakasama sa Damdaming Bayan. Ako po si Sister L, Elaine Apito. Magkarinigan tayo bukas sa Nightlife with Sister L. Stay safe everyone. God bless po. At mamayang hapon, meron pa akong balansyado with Karen Oyong. Thank you so much. Let's get it on.